kilala dati sa tawag na Dajangas. Ang largest producer ng tuna sa buong Pilipinas. Hanggang ang syudad nalagay sa mapa ng buong mundo dahil sa pinakasikat nitong anak, si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito na ngayon ang General Santos City, ang tinaguriang hometown of the champions. Pero bukod kay Pacquiao, may isa pang itinuturing ding celebrity dito. Ang ayaw pakabog na Pac-Bomb. No other than Mommy Junicia Pacquiao. Halos 80% ng populasyon ng Gensan, mga Katoliko. Isa sa mga kilalang deboto rito, si Mommy D. Madasalin lang ako. Idasal ko silang lahat na walang mangyari sa Sa mga laban nga ni Manny, kitang-kita kung paano niya ipinagdasal ang kaligtasan at tagumpay ng kanyang anak. Oh, Manny's mother is putting the hex on him. I wouldn't want to be on the receiving end of that. At lahat daw ng ipinapanalangin ni Mommy D, dinidinig ng langit. Pati na rin ang dasal niya sa kanyang love life. Enero nung nakaraang taon, nakilala ni Mommy D ang seaman na si Michael Yamson sa isang videoke house. Sabi ko, Lord, ibigay mo lang ang lalaki nga totoong-totoo umibig sa akin at totoong-totoong magmahal sa akin at hindi kaplastikan. Kahit maraming kilay ang nagsitaasan, si Mommy D at si Michael ipinaglaban ang kanilang pag-iibigan. Katunayan, mahigit 1 taon na silang in a relationship ngayon. Habang buhay tayo, habang buhay, baka mauna pa ako sa iyo ba? Sige, sabi niya. Sabi mo, hindi naman, magsabay tayong dalawa sabi ko. May theme song pa nga ang dalawa. Sana'y dinggin mong awit ko, ito, awit ng nagmamahal sa'yo. Awit na may pag-ibig mula sa aking puso, ang awit mong ito'y para sa'yo. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailanman. Ikaw ang iibigin ko. Ang sarap! Bukod sa pagvivideoke, bonding din daw nila ang pagluluto. At ang kanilang paborito, ano pa? Edi tuna. Noong nakaraang taon, nakapagtala ng 33 metric tons ng fresh tuna sa loob ng isang araw lang ang Gensan. Tinalo ang 4.5 metric tons ng tuna na record ng bansang Netherlands. Well, basically, kasi nandito yung fishing ground ng mga large and mature tuna, itong malalaking tuna. Kaya ang tuna capital of the Philippines ngayon, ang Gensan, na hindi rin daw malayong maging tuna capital of the world balang araw. The tuna fishing industry is actually the lifeblood of Gensan's economy, simply because we serve tuna to the world. Sinamahan namin si Mommy D na mamalengke. Ito malaki. Magaling ka pa bang tumawad, Mami? Oo, palagi man sa nagbigay ng tawad. Ito, 1% lang. So, namin yan si Mami. Kahit hindi ako magsabi nga, patawad naman, alam na niya. Sa araw na ito, tuturuan tayo ng lovers in Gensan na magluto ng sinigang na tuna. At tuna kare-kare. Mga kapuso, inimbitahan ko kayong lahat. Dito tayo sa Gensan. Magluto-luto kami ng
Tuna kare-kare. Tuna kare-kare. Turuan mo ako, Ani, kung Sige, itong anong paraan. unahin natin. Para sa tuna kare-kare, iginisa sa butter ang bawang, sibuyas at luya. Sige, Mga kapuso, tingnan mo ang luto ko. luto mo ano? Luto namin, masarap ito. Hinaluan ng tatsuete at peanut butter, nilagyan ng kaunting patis. Dinagdagan ng kaunting tubig, pinakuluan sa loob ng 1 minuto. So, lalagay na natin ng Ilagay na ang isda. tuna. Yon ang tuna. Ang pinaka-main na paggawa ng tuna, ang isda mismo. Inilagay ang mga gulay. Lutong-lutuan sa tuna ng Jensen. Ang sarap. Magluto kami ng sinigang tuna. Para naman sa sinigang na tuna, nagpakulo ng tubig. Honey, itong iuna ko. O sige, Kamatis. Inihalo ang kamatis, sibuyas, labanos. Mga kapuso, masarap itong luto ko. Inilagay ang tuna belly. Yan. Tinimplahan ng pampaasim. Mag-happy ang mukha mo para masarap ang luto mo. Di ba? Pagkakulo, nilagyan ng talong, sitaw at dahon ng sibuyas. Tikman ko ba? Tikman ko itong niluto. Ako ang kusinira. Ako ang magtikim. Uuna ako tikman ko, ha? Wow, ang sarap, honey. Grabe, honey, ang sarap. sige, Oh, sige. Pero hindi lang daw ang mga pakyaw at ang mga tuna ang ipinagmamalaki ng Jensen, pati na ang kanilang ecotourism. We have the ecotourism sites, especially on our remote barangays, where they have potential ecotourism destinations, just like our Fifth Mountain Resort and Adventure Park. We have the zip line there, and we also have the Kalahak Karst Eco Park. Pero tubong bukid nun talaga si Dionisha Dapidran Pacquiao. Ipinanganak sa Leyte, pero halos buong buhay daw niya iginugol niya rito sa Jensen. lumipat kami ng Bukidnon kasi doon ang tatay ni Pacquiao, naglipat kami. Mga 2 years lang ako, balik naman ako sa Glan. Saksi ang lugar na ito kung paano niya solong itinaguyod ang 6 niyang mga anak matapos silang maghiwalay ng kanyang mister. Doble ang trabaho ko, hindi isa lang ang ginawa ko. Naka-focus ko doon sa factory everyday. 1 week ang sweldo na, konti lang ang sweldo ko kasi. Pag 1 p.m. nagluto na ako ng mani, ilako ko ng pag alas 3 doon sa may basketbulan. Ubos lahat na ng 1 kilo, 2. Sa araw na ito, sasamahan tayo ni Mami D sa mga lugar kung saan sila dati nakatira. Itong bahay ang tinitirahan ko sa baba. Maliit lang ang kwarto, katulad lang nitong kwarto diyan nila. Oh. Ganito lang kalaki ang kwarto kong tinitirahan. Pero tabla, ganun pa rin tabla. Kahit mahirap kami, hindi man may kanakapos pagkain, makakain ako, kay hanap buhay man, dito ako. Ay, okay lang, beautiful lang yapon. Sila ang makapasaya sa akin kung malungkot ako kasi wala naman akong asawa. Sila ang, sabi niya, labas ka dyan. Dito tayo sa labas magkain. Ikaw lang isa, walang gana magkain dito. Mas lamisa na maliit na yan, magsalo kami magkain. Isa pa lang ang ring. Dito ako nagupo ng bato, yung bato lang ang pinupuan ko. Sabi na, Mami, ano to, banta mo? Ako, mani, takot sa kano. Dati naman naubos ang kalahating kilo doon sa bahay. Abangan man ako sa mga tao. Ang assistant coach at matalik na kaibigan ni Manny na si Buboy Fernandez. Dito rin lumaki sa Barangay Labangal sa Jensen. Stepmother ko ni Buboy Fernandez. Kapitbahay kami noon, kami pinaka-best friend hanggang ngayon. Kahit naman kahit kunting away, wala. Wala ganyan. Tatagay ko siya sa bersyo ko. Parang dito, kami umiinom tuwing gabi. Pagkatapos, kung malasing na yan ang best friend ko, magwala na yon. Magdaan ang mga tricycle at saka single motor, ginabaton niya. Inaawat ko, palagi kong bitbitin yan kasi malaki ako sa kanya. Maniwala naman sa akin. No, sabi na, inom ka para mawala ang problema mo. Pero hindi mawala ang problema sa anak. Noon, ang gawa naming dalawa is gapataya kami ng lasto tapos galako kami ng mani, tag-piso-piso bawat isa para makabili lang ng bigas 1 kilo, sabi niya. Pero pag nahuli ako ng pulis, dito na ako. Kasi binagkat kami ng mga pulis, marami kami. Napasok kami sa CR na 20, kabuo kaming lahat.
Kapataya kami ng lasto. Alam naman ni Manny, si Mama magaling. Maghanap buhay. May restaurant ako para mabuhay lang na akong mga anak. Si Mami D, aminadong disiplinaryan sa kanyang mga anak. Para hindi kayo mapalo. Ang style ko, pinaluhod ko sila. Para hindi mabunog, hindi mga masaang katunan. Pinaluhod ko sila. Maawa ako sa kanila, pero nagano na ang paa nila. Sabi ko, hindi kita bitawan isang oras. Pag hindi kayo magsisi sa ginawa ninyo. Samantala, sa darating na Mayo, muli na namang titigil ang buong mundo para saksihan ang tinaguriang Fight of the Century, ang salpukang Pacquiao versus Mayweather. Ngayon pa lang, may mensahe na si Mami D sa kanyang anak. Hindi man kayo magpatigil, kaya pa man mo, no? Huwag kayo kumpiyansa. Huwag kayo kumpiyansa sa taas ng ring. Kung anong tinuro ko sa'yo, yan ang tandaan mo. Basta depensa. Kaya andyan ako, nagdasal sa'yo para sa mabuting laban mo. Siyempre, pati kay Floyd Mayweather Jr. Sana ayos lang ang paglaro kay ang anak ko, hindi marumi maglaro. Hindi siya madaya, hindi siya marumi maglaro. Yan lang ang gagawin ninyong dalawa. Sport boxing lang. Kung sino ang manalo-matalo, dapat marunong tayo tumanggap. Kung saan tayo ipinanganak, yon ang ating matatawag na birthplace. Pero kung minsan ang swerte, nasa ibang bayan pala. Tulad ng nangyari kay Mami D, Jensan ang naging saksi kung paanong mula sa kahirapan, umunlad ang kanilang buhay. Kaya naman sa probinsyang ito, walang dudang siya'y at home na at home.